hindi sa mismong tao, kundi sa katotohanang kinakatawan niya. Sa video na ito, dadalhin kita sa 7 dahilan kung bakit ang ganitong uri ng lalaki, ang Sigma, ay hindi lamang naiiba, kundi lubos na nakakatakot para sa mga lalaking hindi kayang maging malaya tulad niya. Hindi dahil may intensyon siyang mangibabaw, kundi dahil lumalakad siya sa landas na hindi nila kayang tahakin. Kung isa kang Sigma o papunta sa pagiging ganito, malamang ramdam mo na kung bakit kakaiba ang pagtrato ng mundo sa'yo. At kung gusto mong patuloy na ihasa ang pag-iisip na nagbibigay sa'yo ng ganong lakas, siguraduhin nakasubscribe ka sa channel na ito at nakabukas ang notification bell. Dito, hindi ka tuturuan kung paano sumunod sa sistema, kundi kung paano gumawa ng sarili mong landas. Simulan natin. Part 1. Hindi ka nila mabasa. May mga lalaking madaling hulaan mula sa paraan nila magsalita, umasta at maghanap ng atensyon. Agad mong nakikita ang kahinaan, pagdududa at pagnanais nilang makuha ang pagtanggap ng iba. Para bang nakadisplay ang lahat sa kanila, pero may isang uri ng lalaki na hindi ganoon. Ikaw iyon, habang ang karamihan ay sumusunod sa predictable na pattern na madali mong mabasa. Ang isang Sigma ay parang saradong dokumentong hindi basta-basta nabubuksan. Hindi halata ang saloobin mo, hindi klaro ang motibo mo, at ito mismo ang nagpapanginig sa loob ng maraming lalaki. Hindi nila alam kung anong iniisip mo, hindi nila malaman kung interesado ka, hindi nagmamalasakit o simpleng inoobserbahan mo lang sila. At dahil hindi sila sanay na hindi nakakakuha ng malinaw na social cues, nagiging unstable ang sistema nila. Ang utak nila ay nasanay sa pagbasa ng tao para maramdaman nilang kontrolado ang sitwasyon. Pero sa'yo, walang mabasa, walang mahawakan, walang mahulaan. Kahit paano ka tumingin, kahit paano ka sumagot, kahit paano ka umupo, lahat ay may timbang. Hindi dahil may ginagawa ka, kundi dahil hindi ka gumagawa ng sobrang reaksyon. Wala kang inuuna para lamang magmukhang mabait, malakas o dominante. At ang katahimikan mong ito ay nagbubukas ng espasyong hindi nila kayang hawakan. Sa loob ng espasyong iyon, doon pumapasok ang takot. Ang isip nila ay nagtatayo ng sariling assumptions. May balak ba siya? Galit ba siya? Hindi ba niya kami gusto? Mas magaling ba siya sa amin? Ano ba ang naglalaro sa utak niya? Hindi mo naman intensyon na magmukhang misteryoso. Hindi mo rin gustong manakot. Pero ang mismong presensya mo, ang disiplina sa salita, ang control sa reaksyon, ang kakayahang hindi ma-pressure ng expectation ng iba, iyon ang naglalagay sa kanila sa posisyong hindi komportable. Habang ang ibang lalaki ay nagsasalita para punan ang katahimikan, ginagamit mo ang katahimikan para maunawaan ang paligid. Habang ang iba ay nagpapakitang gilas, ikaw ay nagmamasid. Habang ang iba ay naghahabol ng pansin, ikaw ay umiiral nang hindi sinusubukang mapansin. At ito ang katotohanan. Ang taong hindi mabasa ay laging kinatatakutan ng taong umaasa sa pagkontrol ng social dynamics. Tinatawag ka nilang malamig dahil hindi mo kayang magpanggap para lang maging katanggap-tanggap. Tinatawag ka nilang mayabang dahil hindi ka umaayon sa script na sinusunod ng karamihan. Tinatawag ka nilang may tinatago dahil hindi ka naglalabas ng kahinaan para lang magmukhang relatable. Pero hindi iyon ang totoo. Ang totoo, hindi mo kailangan ang external signals para ma-validate kung sino ka. At iyon mismo ang pinakakinatatakutan nila. Part 2. Hindi mo kailangan ang kanilang pagpapatunay. Kung may isang katangiang agad tumatama sa ego ng karamihan ng lalaki, ito ang isa. Hindi mo kailangan ang approval nila para mabuhay ng kumpiyansa. Habang ang marami ay nakatali sa opinyon ng mundo, ikaw ay nakatali sa sarili mong pamantayan. At ang ganoong uri ng independensya ay nakakayanig sa sino mang umaasa sa validation para maramdaman ang sariling halaga. Sa pang-araw-araw, makikita mo ito sa paligid. May mga lalaking hindi gagalaw hanggat walang papuri. Hindi tatayo hanggat walang audience. Hindi kikilos hanggat walang recognition, at hindi tatahimik hanggat hindi sila napapansin. Pero ikaw, kumikilos ka dahil iyon ang tama. Nagpapakatatag ka dahil iyon ang kailangan. At umaangat ka dahil iyon ang direksyon ng ruta mo, hindi dahil nanonood sila. Ang kumpiyansa mong hindi nakaangkla sa opinyon ng iba ay nakakabigla sa kanila.
Yung hindi nila pala alam kung paano haharapin ng isang lalaking hindi bumabagsak kapag binabatikos at hindi lumulundag kapag pinalakpakan. Sa mundo nila, ang papuri ay gasolina at ang kritisismo ay lason. Sa'yo, pareho lang silang ingay na hindi nakakaapekto sa focus mo. At dito nagsisimula ang hindi nila maamin na takot. Ang independensya mo ay parang spotlight na biglang nagbubunyag ng kahinaan nila. Kapag nakita ka nilang panatag, kahit walang nag-a-appreciate, napagtatanto nila kung gaano sila ka-dependent sa atensyon. Kapag nakikita ka nilang buo, kahit walang nag-a-affirm, nahahayag kung gaano karupok ang pundasyon ng identity nila. Ang isang taong hindi umaasa sa external validation ay isang taong hindi madaling i-control. Hindi pwedeng tuksuhin ng papuri. Hindi pwedeng buwagin ng insulto. Hindi pwedeng manipulahin ng pressure. Kaya sinusubukan nilang bigyan ka ng label para maibsan ang discomfort nila. Mayabang yan. Masungit. Hindi marunong makisama. Antisocial. Pero ang katotohanan, hindi iyon tungkol sa iyo. Tungkol iyon sa kanila. Kasi ang isang lalaking hindi naghahanap ng validation ay nagpapakita na may mas mataas na pinanggagalingan ng halaga. Ang sariling disiplina, sariling paniniwala, at sariling direksyon. At sa mundong karamihan ay nakadepende sa feedback ng ibang tao, ang isang taong sariling loob ang basehan ng paggalaw ay palaging magiging nakakatakot. Hindi ka arogante, hindi ka malamig, hindi ka nagmamalinis, malaya ka, at ang kalayaang hindi nila kayang abutin ay madalas nagmumukhang yabang sa mata ng mga taong nakakulong pa rin. Part 3. Ang iyong katahimikan ay kapangyarihan. Sa mundong puno ng yabang, ingay at pagmamadali, may isang ugaling hindi mapantayan ng karamihan, ang kakayahang manahimik ng hindi natitinag. Para sa maraming lalaki, ang katahimikan ay kahinaan, parang senyales na wala kang masasabi, wala kang paninindigan, o wala kang lakas na magpakita ng presensya. Pero para sa isang sigma, ang katahimikan ay hindi pag-atras. Isa itong armas. Habang ang iba ay nagmamadaling punan ang bawat segundo ng usapan para hindi sila magmukhang mahina, pinipili mong magsalita lamang kapag may bigat ang sasabihin. Habang ang iba ay nagtatalo para lang patunayan na tama sila, ginagamit mo ang tahimik na sandali para mas maunawaan ang laro. At habang ang iba ay ipinapakita ang buong sarili nila sa unang 5 minuto ng pag-uusap, ikaw ay nananatiling hindi mabuksan ng hindi ginagamitan ng susi. Dito nagsisimula ang hindi nila masabi-sabing takot. Kang katahimikan mo ay lumilikha ng espasyong hindi nila kayang punuan ng hindi sila natataranta. Kapag hindi ka sumusunod sa trapong pang-social na kailangang laging may sagot, laging may reaksyon, laging may narrative, nagugulo ang sistema nila. Bigla silang nagiging mas maingay, mas defensive, mas nagpapakitang gilas dahil pakiramdam nila nawawalan sila ng kontrol sa pag-uusap. Hindi nila alam kung anong iniisip mo, hindi nila alam kung sang-ayon ka o hindi. Hindi nila alam kung nagagalit ka ba o simpleng nagmamasid lang. At sa kawalang impormasyon, doon lumalakas ang presensya mo. Habang nananatili kang kalmado, sila naman ay nagiging mas impulsive. Habang pinipili mong hindi magsayang ng salita, sila ay nag-overshare dahil hindi nila matiis ang tahimik na sandaling nakatutok ang atensyon sa kanila. At habang ikaw ay ayos na sa hindi pagsagot, sila ay nagkakandara pa para punan ang bawat butas ng pag-uusap. Hindi mo intensyon na kontrolin sila. Pero man ang disiplina mo sa sarili, lalo na sa salita, ay kusang naglalagay sa iyo sa posisyon ng lakas. Ang hindi madaling ma-unpack na katahimikan ay nagiging tanong sa isip nila. Ano bang binabalak nito? Nagagalit ba siya? Tinatasa ba niya ako? Ano bang hindi ko nakikita? At sa bawat sandaling hindi mo sinasabi ang lahat, mas nagiging matatag ang tingin nila sa presensya mo. Sa totoo lang, ang lalaking kayang tumahimik ay isa sa pinakamalakas na tao sa silid. Dahil kapag hindi mo ginagamit ang ingay para magmukhang relevant, kapag hindi mo kinukwento ang sarili mo para magmukhang impressive, at kapag hindi mo ipinipilit ang opinyon mo para magmukhang tama, ang ibig sabihin nito ay isa lang. Alam mo ang halaga mo kahit hindi mo ito sabihin.
At iyan ang hindi nila kayang tumbasan. Sa mundong nagtatakbuhan para marinig, kakaunti ang may disiplina para pumili ng tamang oras para magsalita. Kakaunti ang may lakas para hayaan ang katahimikan na magdikta ng direksyon. At kakaunti ang may tapang para hindi sumabay sa ingay ng iba. Ikaw ay isa sa kakaunti at ang bihirang bagay ay palaging kinatatakutan ng mga taong hindi kayang pagmamay-arian ang ganoong katangian. Part 4. Lumalayo ka ng hindi lumilingon. Isa sa mga bagay na pinakanagpapayanig sa maraming lalaki ay hindi ang lakas mo, hindi ang talino mo, at hindi rin ang presensya mo, kundi ang kakayahan mong umalis kapag tapos na ang isang sitwasyon, relasyon, o koneksyon. Para sa karamihan, ang pag-alis ay huling option. Para sa iyo, ito ay isang normal na bahagi ng paglago. Maraming lalaki ang nananatili sa mga bagay na matagal nang hindi nagtutulak sa kanila pasulong. Nananatili sila sa trabahong sumisira sa kanila dahil natatakot silang magsimula muli. Nananatili sila sa relasyong ubos lakas dahil mas madali iyon kaysa harapin ang pag-iisa. Nananatili sila sa mga kaibigang walang ambag kundi drama dahil mas komportable silang manatili sa nakasanayan. Hindi ito dahil sa tapang kundi dahil sa takot. Takot sa hindi pamilyar, takot sa pagbabago, takot sa realidad na baka kailangan nilang aminin na ang ilang taon ng buhay nila ay napunta sa maling lugar. Pero ikaw, kapag tapos na, hindi mo kailangan ng malaking eksena, walang sulat na mahaba, walang paliwanag na paulit-ulit, walang pagmamakaawa sa sarili kung tama ba ang desisyon. Tinitingnan mo kung ano ang totoo, ina-assess mo ang epekto, at kapag malinaw na hindi na ito nag-aambag sa kinabukasan mo, naglalakad ka palayo na parang isang pintong isinara ng may diretsong intensyon. At dito sila nagsisimulang mataranta. Paano mo nagagawa yon? Paano ka lumalayo ng hindi nagdadalawang isip? Paano mo hinahayaan ang isang bagay na matagal mong pinaglaanan ng oras na basta na lang matapos? Ang simpleng sagot, dahil pinili mong unahin ang katotohanan kaysa attachment. Dahil natutunan mong hindi lahat ng koneksyon ay kailangang manatili. At dahil alam mong ang paghawak sa maling bagay ay hindi loyalty, kundi pagkapriso. Habang sila ay nakatali sa emosyon, ikaw ay nakatali sa realidad. Habang sila ay inuuna ang comfort, inuuna mo ang paglago. Habang sila ay dinadala ng takot, dinadala ka ng direksyon. Hindi ibig sabihin na wala kang nararamdaman. Nasasaktan ka rin, nalulungkot ka rin, may bigat din sa dibdib mo kapag tapos na ang isang kabanata. Pero alam mong mas masakit ang manatiling nakakulong kaysa sa lumaya. Ang ganitong maturity, ang ability na paghiwalayin ang damdamin sa desisyon ay bihira. At ang mga hindi kayang gawin ito ay madalas nasasaktan kapag nakikita kang nagagawa mong gawin ang bagay na sila mismo ay hindi handang harapin. Kaya kanilang sinasabi, wala kang puso. Ang bilis mo namang mag-move on. Parang hindi ka naapektuhan. Hindi nila alam na naapektuhan ka rin. Pero hindi mo hinahayaang hadlangan ka ng emosyon sa mas malaking direksyon ng buhay mo. Kaya mong iwanan ang maling trabaho, maling relasyon, maling kaibigan at maling landas ay hindi pagiging malupit. Ito ay pinakamataas na anyo ng paggalang sa sarili. At iyon ang hindi nila kayang tumbasan kasi sa kaibuturan alam nilang dapat din silang umalis pero hindi nila magawa. Nakikita ka nilang ginagawa ang matagal na nilang gustong gawin at ang presensya mo ay nagiging salamin na nagpapakita ng mga desisyong matagal na nilang iniiwasang harapin. At walang mas nakakatakot sa isang taong nakakulong kundi ang makitang malaya ang isang taong piniling lumakad palayo. Part 5. Ikaw ang kalaban mong totoo, hindi sila. Ito ang punto kung saan tuluyang humihiwalay ang isang sigma sa nakasanayang paglalaro ng mundo, habang ang karamihan ng mga lalaki ay abala sa pagtutok sa kung sino ang mas magaling, mas mayaman, mas sikat o mas mataas ang ranggo. Ikaw ay nakatutok sa tanging taong tunay na may kinalaman sa pag-unlad mo, ang sarili mo.
Kung pagmamasdan mo ang paligid, makikita mo ang parehong cycle sa karamihan ng lalaki. Kumukumpara sila ng kotse, income, posisyon, katawan, kung ilang babae ang nagkakagusto sa kanila, kung gaano sila ka-influential, kung gaano sila ka-visible. Buong buhay nila ay umiikot sa scoreboard na hindi naman nila mismo gumawa. Sa isip nila, ganito ang buhay. Dapat laging may natatalo para may manalo. At ang mas malupit pa, hindi nila alam na biktima sila ng sistemang iyon. Akala nila normal ang ma-pressure dahil may mas mayaman. Akala nila normal na mainggit dahil may mas umaangat. Akala nila normal na habulin ang validation dahil mas pinapansin ang iba. Pero ikaw, matagal mo nang nakita ang ilusyon. Alam mong walang saysay ang makipaghabulan sa tao na may ibang pinanggalingan, ibang sitwasyon, ibang landas, at ibang layunin. Alam mong walang katapusan ang karerang iyon dahil sa bawat maabot mong level, may mas mataas na level na lalabas. Hindi ka pumayag na mabuhay ayon sa patakaran ng game na hindi mo naman pinili. Kaya, kaysa sumali sa kompetisyon nila, gumawa ka ng sariling sistema. Ang kalaban mo ay ikaw kahapon. Ang sukatan mo ay disiplina, hindi comparison. Ang score mo ay paglago, hindi pagkapanalo laban sa iba. Ang trophy mo ay improvement, hindi inggit mula sa iba. At dito sila nagsisimulang kabahan. Hindi ka nila matalo, hindi dahil mas magaling ka, kundi dahil hindi mo nilalaro ang laban nila. Paano ka tatalunin ng isang taong ang goal ay mas maging mahusay kaysa sa dating bersyon niya? Paano ka pababagsakin ng taong hindi nakabase sa paningin ng crowd ang self-worth? Paano ka sisirain ng taong ang focus ay internal, hindi external? Karamihan ng lalaki ay nangangailangan ng competitor para maramdaman ang halaga. Kailangan nila ng taong mas mababa para maramdaman ang mas mataas. Kailangan nila ng crowd para malaman kung sila ay panalo o talo. Kailangan nila ng sukatan mula sa labas dahil walang matatag na pundasyon sa loob. Ikaw ang kabaligtaran. Hindi mo kailangan manalo laban sa kanila para manalo sa buhay mo. Hindi mo kailangan magmukhang mas mahusay para maging mas mahusay. Hindi mo kailangan ipakita ang progreso mo dahil ramdam mo ito sa disiplina mo, sa direksyon mo, at sa pagbuti mong tahimik. At ang ganitong mindset ay walang depensa ang karamihan laban dito, kaya tinatawag kanilang mayabang, cold, o detached. Hindi dahil totoo, kundi dahil hindi nila maintindihan ang isang taong hindi nila mahanapan ng weak spot sa kompetisyon. Hindi nila kayang tanggapin na kaya mong mabuhay ng masaya nang hindi sila ang sukatan mo. Isa lang ang nagagawa ng isang lalaking nakikipagkumpetensya sa sarili. Hindi siya natitinag, hindi siya napipilitan, at hindi siya nasisira dahil hindi siya nakadepende sa pagbagsak ng iba. Ang ganitong uri ng kalayaan at focus ay isang uri ng kapangyarihan na wala sa karamihan. Anuang kapangyarihan na hindi nila kayang kontrolin o intindihin, kinatatakutan nila. Part 6. Umunlad ka sa pag-iisa. Para sa karamihan ng lalaki, ang pagiging mag-isa ay parang parusa. Para itong senyales na hindi ka gusto ng mundo, na kulang ka, na may mali sa'yo. Kaya ginagawa nila ang lahat para takasan ito, punuin ang oras ng ingay, maghanap ng kahit sinong makakasama, mag-scroll ng magdamag, pumunta sa mga lugar na ayaw naman nila, o manatili sa mga taong hindi na tama para sa kanila. Ang mahalaga lang sa kanila, huwag mapag-isa, pero ikaw, iba ang tingin mo sa katahimikan. Hindi mo ito tinatakbuhan. Sa totoo nga, doon ka humuhinga ng maluwag. Habang ang iba ay hindi mapakali kapag walang kasama, ikaw ay nagiging pinakabuo sa mga sandaling wala kang dapat paniwalaan kundi sarili mo. Ang pag-iisa ay hindi vacuum para sa'yo. Ito ang lugar kung saan lumilinaw ang isip mo, tumitibay ang direksyon mo, at lumalakas ang tapang mo. Ito ang espasyo kung saan mo inuuna ang pagsasaayos ng sarili kaysa paghabol sa atensyon. At ang hindi nila maintindihan ay ito. Ang pag-iisang ito ay hindi kawalan. Hindi ito kalungkutan. Hindi ito pagkatalo. Ito ay pag-angkin sa sarili. Kapag ikaw ay mag-isa, wala kang kailangang patunayan kaninuman. Walang dapat i-please, walang dapat lampasan, walang dapat takasan. Ikaw lang ang isip mo at ang direksyong tinatahak mo. At doon nagsisimula ang tunay na pag-angat.
Dito mo napaplano ang mga susunod na hakbang nang walang panghimasok ng iba. Dito mo nakikita ang mga pagkakamali ng walang takot sa paghusga. Dito mo hinuhubog ang disiplina habang ang iba ay nalulunod sa kaguluhan. Dito ka nag-iipon ng lakas para sa susunod na laban. Habang ang iba ay natatakot sa tahimik na kwarto, ikaw ay humahakbang papasok dito na parang gym para sa kaluluwa. At narito ang dahilan kung bakit sila natatakot sa ganitong uri ng lalaki. Hindi nila maintindihan kung paano mo nagagawang maging payapa kahit wala kang atensyon mula sa iba. Hindi nila maintindihan kung paano mo nagagawang maging buo kahit wala kang crowd. Hindi nila maintindihan kung paano ka mas gumagaling kapag mag-isa ka, samantalang sila ay nabubulok kapag walang nakapaligid sa kanila. Para sa kanila, ang pag-iisa cause rejection, ang pag-iisa cause failure, ang pag-iisa cause invisibility. Para sa'yo, ang pag-iisa cause clarity, ang pag-iisa cause recharge, ang pag-iisa cause pag-angat. Hindi nila kayang tanggapin na may taong hindi natatakot mawala ng tao sa paligid dahil ang mga takot nila ay nakatali sa pag-abandona. Samantalang ikaw, hindi ka madaling igupo dahil hindi ka umaasa sa presensya ng iba para maging matatag. Hindi ka nagiging desperate, hindi ka nagiging dependent, hindi ka nagiging alipin ng atensyon. At ang taong hindi takot mag-isa ay imposibleng kontrolin. Hindi siya mapipilit sa maling desisyon. Hindi siya maho-hostage ng pangako ng companionship. Hindi siya mauusog ng pressure ng grupo. Hindi siya malalambot sa banta ng pag-iwan dahil kaya mong mag-isa at kaya mong umunlad ng mag-isa. Ito ang uri ng kapangyarihan na hindi nila kayang hawakan, kapangyarihang nagmumula sa taong kilala ang sarili, payapa sa sariling kumpanya, at hindi natatakot sa katahimikan. Ang pag-iisa ay hindi kulungan para sa'yo. Ito ang tahanan kung saan ka lumalakas. Kawasekosos Part 7. Ibang laro ang nilalaro mo. Amo ito, ano ang bahagi na pinakadiin ang takot ng maraming lalaki sa isang sigma. Hindi ka sumusunod sa laro na buong buhay nilang inakalang kailangang pagtagumpayan. Habang sila ay abala sa pag-akyat sa hierarchy, paghabol sa posisyon, at pakikipaglaban para sa status, ikaw ay lumalakad sa direksyong wala sa mapa nila. Habang sila ay nag-aagawan ng pwesto, umaasa sa validasyon ng nakakataas, at nagsasakripisyo ng oras para lang manatili sa kompetisyon, ang Sigma ay hindi kailanman pumirma para sa sistemang iyon at dito sila bumabagsak hindi dahil mas malakas ka kundi dahil hindi ka nakatali sa parehong patakaran. Para sa kanila, ang mundo ay parang chessboard, may alpha, laging nasa unahan, naghahanap ng papuri at dominance. May beta, laging nakasunod, naghihintay ng direksyon at kumpirmasyon. May rango, may istruktura, may hierarchy na sinusunod ng lahat. Sa sistemang iyon, malinaw kung paano manalo, mas mataas na posisyon, mas malakas na presensya, mas visible na tagumpay. Pero sa iyo, walang saysay ang larong yon. Hindi mo gustong maging alpha, hindi mo rin gustong maging beta, hindi mo gustong ikabit ang pagkatao mo sa ranggo na dinidikta ng lipunan. Sa halip, lumabas ka sa buong laro, kumuha ka ng sariling direksyon, sariling sukatan, sariling pamantayan. At ang hindi nila kayang tanggapin ay ito. Paano ka tatalunin ng isang taong hindi naglalaro sa parehong board? Hindi ka nila malalampasan dahil hindi mo hinahabol ang hinahabol nila. Hindi ka nila matatakot dahil wala kang pakialam sa premyong mahalaga sa kanila. Hindi ka nila makokontrol dahil ang gusto nilang ibigay ay wala namang halaga sa iyo. Ano ang gagawin nila sa isang taong hindi nila kayang i-pressure gamit ang status? Ano ang gagawin nila sa isang taong hindi nila mahila gamit ang papure? Ano ang gagawin nila sa isang taong hindi nila mabargain gamit ang validation, walang leverage, walang hawak, walang entry point? Kung ang buong pagkakakilanlan nila ay nakabit sa pwesto nila sa hierarchy, ikaw naman ay nakabit sa sarili mong mga pamantayan at iyon ay isang lakas na hindi nila kayang unawain. At dito sila nagsisimula talagang manginig. Hindi mo lang basta tinanggihan ang laro. Pinatunayan mong posible ang mabuhay ng matagumpay kahit hindi nila sinusundan ang sistema.
Ikaw ang kumukontra sa paniniwalang buong buhay nilang inakala na totoo. At kung ang pag-iral mo ay sapat para ma-question nila ang identity nila, ano pa kaya ang kaya mong gawin kung sakaling talagang tutukan mo ang sarili mong pag-angat? Kaya kahit hindi mo intensyon, ang simpleng presensya mo ay nagiging banta. Hindi dahil sa ego, kundi dahil sa kalayaan. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil sa disiplina. Hindi dahil sa pangingibabaw, kundi dahil sa hindi mo pagsunod sa larong nagpapalakad sa kanila. Sa madaling salita, ang Sigma ang patunay na may mas malayang paraan para mabuhay, isang paraang hindi nila matapang natahakin. May ending. Tantahalanim, ang takot ng ibang mga lalaki sa isang Sigma ay hindi talaga tungkol sa iyo. Hindi dahil sa presensya mo, hindi dahil sa lakas mo, at hindi dahil sa ginagawa mo. Ang kinatatakutan nila ay ang representasyon mo. Ang posibilidad na may ibang paraan para mabuhay, isang mas matapang, mas malaya, at mas disiplinadong landas na hindi nila kailanman pinili. Ang Sigma ay hindi naghahanap ng spotlight, pero nagiging ilaw siya sa mga lugar na sinusubukan ng iba na takpan. Hindi ka nagpapakitang gilas, pero nagiging salamin ka ng mga kahinaang ayaw nilang harapin. Hindi mo sila kinakalaban, pero nararamdaman nilang natatalo sila sa isang laban na hindi mo naman nilaro. At kapag ang isang tao ay nakakita ng kalayaang hindi niya kayang abutin, natural na tumutugon siya sa pamamagitan ng takot. Takot dahil ikaw ay buo kahit walang validation. Takot dahil kaya mong maglakad palayo sa mga bagay na hindi na para sa'yo. Takot dahil hindi ka na itutulak ng pressure o opinyon ng iba. Takot dahil demasiya na ka sa pag-iisa, isang bagay na kinatatakutan nilang harapin. Takot dahil ang laro nila ay hindi mo kailanman sineryoso. Pero ang totoo, hindi mo kailangan ang takot nila. Hindi mo kailangan ang pag-unawa nila. Hindi mo kailangan ang pagsang-ayon nila. Dahil may mas malaki kang pinagtutuunan, ang pagbuo ng sarili mong bersyon ng tagumpay. Ikaw ay hindi produkto ng hierarchy. Ikaw ay hindi resulta ng validation. Ikaw ay hindi karakter sa laro ng iba. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong sistema, tahimik, disiplinado, matatag, at hindi naaapektuhan ng ingay ng mundo. Kung may isang mensahe kang dapat dalhin matapos ang lahat, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita. Hindi ito pinapalakpakan. Hindi ito sinusukat ng status o ingay. Nagsisimula ito sa loob, sa taong kaya mong harapin sa salamin, sa taong kaya mong buuin kahit walang nanonood, at sa taong araw-araw mong pinipiling paunlarin. Hayaan mo silang matakot kung kailangan nila iyon. Hayaan mo silang magtanong kung bakit ka iba. Hayaan mo silang hindi maintindihan. Gawin mo ang dapat mong gawin. Lumakad ka sa direksyong pinili mo, maging matatag sa disiplina mo, at maging tapat sa sarili mong landas. Dahil sa huli, ang misyon mo ay hindi para patunayan ang sarili mo sa iba, kundi para maging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo, tahimik pero makapangyarihan, simple pero hindi matitinag, mag-isa pero hindi kailanman mahina. Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, siguraduhing nakasubscribe ka sa channel. Dito, tinutulungan kitang maging lalaking hindi umaasa sa ingay, kundi lumalakas mula sa loob, manatiling matatag, manatiling malinaw, manatiling Sigma.